we were prepared to die. We really thought that we were not going to survive it. I'm very, very happy for our country. We have the freedom here in our country. Before, we don't have any freedom in this country. Tayong mga Pilipino ay may ninanais na kalayaan. Nagtataglay tayo ng tapang na lumaban sa anumang paghihirap. Hindi tayo nagpapaapi, hindi umuurong at patuloy sa pagbibigay ng hustisya. Ngunit sa haganapan ng pamamahala, nagkaroon ba ng totoong kalayaan ng ating bansa? O ninais ba natin na ipagpatuloy ang pang-aapi at patuloy na pag-abuso sa kapangyarihan? Sa panahon ngayon, marami na ang nagbago. Hindi na lubos na nasasakalang Pilipinas sa isang pamamalakad na may paghihirap. Bilang pagpupugay sa 38th People Power Revolution's anniversary, ating balik-tanawin ang kaganapan dito upang mas lalo tayong maliwanagan sa lubos na pangyayari sa panahong iyon. Walang pasok and masaya kasi nagagawa ko yung mga bagay na nagagawa ko pag walang pasok. Isa siyang kilusan ng mga tao na parang may purpose yung ginagawa nila para sa kalayaan. Yung pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino para sa pagprotesta ng freedom nila. Pagre-revolusyonaryo ng mga tao sa paghiling nila na anang kalayaan. I'm Nikki Bansuela, so I will interview some students and teacher tungkol sa kanilang kaalaman about People Power Revolution. Nag-protest yung mga tao about kay Marcos. Nung naalis din siya, mas nagkaroon ng kalayaan yung mga Pilipino, lalo na nung natapos yung martial law. Oo, kasi para maalala nila yung mga nagawa ni Marcos dati. Kung ako ang tatanungin, oo, kung ayon sa aking opinion gusto ko. Sapagkat isa rin ako sa may mga advocacy yan na nais kong ipaglaban kung ano ang mga dapat karapatan ng mga walang karapatan at hindi nabigyan ng karapatan ng mga panahong iyon. Opo, kasi or ayon sa mga nakita ko noong mga panahong iyon ay hindi nabigyang karapatan na makapagsalita o walang sapat na hustisya noong mga panahong iyon. As of today, kung before halos takot ang mga tao or generation na mag-against sa government, ngayon mas malaya na at mas nagiging vocal ang mga tao when it comes to their rights Onting ganto lang ni government, ayan, magrarally na. So, yun yun. Medyo nasaktan ako kasi bilang isang Pilipino, isa ito sa mga naging parte ng ating history or nakaraang mga panahon. Pero gayon pa man, naging masaya pa rin ako sapagkat hindi na natin ito nararanasan. Since nagkaroon na tayo ng pambungad tungkol sa People Power Revolution, ating alamin ang mga detalyadong pangyayaring naganap. Kaya't ano nga ba ang nangyari, naganap at ikinilos noong panahon ng People Power Revolution? Noong February 22, 1986, inanunsyo ni na Enrile at Ramas ang kanilang pagtiwalag sa rehimeng Marcos. To heed the will of the people. I am with Minister Enrile. And the reason for my being here, ladies and gentlemen, is that because the armed forces of the Philippines has ceased to be the real armed forces of the Philippines. Nanawagan si Cardinal Sin ng suporta para sa tropang nag-aaklas laban sa rehimeng Marcos. Those of you who wish to help to do so. February 23, 1986, libo-libo ang nakiisa sa umiigting na protesta laban sa rehimong Marcos. The Catholic people are behind you. We've been praying for your safety at Mass this morning, and this whole day the people are praying for you.
nagrosaryo at nanalangin ang mga demostrador para pigilan ang mga makamarcos na militar. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. February 24, nagkasa ng all-out attack sina AFP Chief of Staff Fabian Ver at Army Commander March General Josephus Ramas laban sa mga kumakalaban sa rehimeng Marcos. You may use any other weapon. Nag-anunsyo si President Marcos ng national emergency at curfew, pero marami ang hindi sumunod. Curfew nationwide. Huwag ninyong susundin yung order na yan. Lumabas kayo sa bahay ninyo sapagkat itong bayan na ito ay bayan ng malalayang mamamayang Pilipino. February 25, 1986, nanumpa si Cory Aquino bilang Pangulo sa isang seremonya sa Club Filipino. Magsasagawa rin ng sariling inaugurasyon si Marcos pero ito ay Enough napigilan. is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. Lisa ng pamilyang Marcos ang Malacanang at tuluyan ng nagwakas ang martial law. Mula sa nagdaang revolusyon noong Pebrero 22 hanggang 25 sa taong 1986, naisagawa ang kilusan upang mapatigil ang patuloy na paghihirap sa mga mamamayan mula sa dating pinuno. Ito ay dahil sa pagpapatupad ng martial law noong taong 1972. Napagtagumpayan ng ating bansa ang hamon mula sa diktadoryang Marcos Sr. Nakamit ng kalayaan para sa akin na mimiting kapayapaan na naging dahilan para magbago ang daloy ng demokrasya ang bansang Pilipinas. Ayon sa mga nakalap namin impormasyon, mas naging mabuti ang kalagayan at nagkaroon ng improvement ang pag-iisip ng buong mamamayan. Dahil dito, naisagawa ang anibersaryo ng People Power Revolution na patuloy na isinasagawa tuwing Pebrero 24 bawat taon. Ito rin ang isang dahilan upang maging pamilyar ang mga kabataan kahit hindi nila ito naabutan at nasaksiyan. Ang pangyayaring ito sa ating kasaysayan ay realisasyon na dapat maisatatak sa kaalaman ng bawat mamamayang Pilipino para sa susunod na henerasyon. Kahit isa na lang itong pangyayaring naitala na lamang sa iba't ibang uri ng media o mga libro, patuloy pa rin tangkilikin at bigyang importansya upang maipakita ang tapang at pagsisikap na ipinadama ng mamamayang Pilipino para sa ating minamahal na bansa.